matagal-tagal na tayong hindi nagkasama sa paglalakbay. Ang huli nating gala ay Agosto pa noong nakaraang taon. Paano naman kasi ang panahon sa lugar na tinitirhan ko? Para kaming nasa ibang dimensyon, araw-araw na lang umuulan. Pero huwag kayong mag-alala dahil isasama namin kayong muli sa aming biyahe ngayong araw. Bagamat espesyal ang biyahe natin ngayon dahil maglalakbay kami upang ipagdiwang ang araw ng mga puso, sumama na din kayo para mas masaya. Dadalhin naman namin kayo ngayon sa Binangonan, Rizal. Maaga nga pala kami bumiyahe dahil mahaba-haba pa ang kalsada at ilang oras pa bago natin marating ang destinasyon. Nahagip naming muli ang makapal na fog dito sa daan na ito. Ang lamig at ang pakiramdam ay parang niyayakap ka ng alapaap. Masarap sa pakiramdam, nakaka-relax at tila ba ang hangin ay humihiwalay sa mga alalahanin. Dito na nga pala kami nag-agahan sa KM90 na matatagpuan dito sa munisipalidad ng Infanta, Quezon Province. Ito ay tinatawag na Little Baguio dahil sa tanawin at lamig dito. Kung hindi nyo pa napapanood ang aking vlog sa lugar na to, ilalagay ko na lang ang link dyan sa ibaba. Tuwing Sabado at Linggo ay mayroon silang live band dito sa KM90 Restaurant. Madaming turista pag ganitong mga espesyal na okasyon o kaya mga holiday seasons. Dito nyo din kasi makikita ang boundary na kung saan madaming kumukuha ng litrato. Maganda dito, bukod sa magandang paligid, very nature, aesthetic din ang interior ng kanilang restaurant. Masarap din ang pagkain at reasonable naman ang presyo. Sakto lang, hindi naman sobrang mahal. Pagkatapos naming bumiyahe ay lumarga na muli kami dahil nga ilang oras pa bago natin marating ang Binangonan. Sa aming biyahe ay naisipan ng partner ko na ipasilip muna sa akin saglit ang Barangay Daraitan kung saan matatagpuan ang Tinipak River. Ito rin ay isa sa mga dinadayo ng mga turista sa lugar na to. Kaso sobrang daming tao kaya hindi na kami pumasok lalo na at dumaan lang naman kami dito. Mayroon nga palang environmental fee kapag ikaw ay magtatagal o magsistay dito sa loob. Kaso pasensya na po, hindi ko po natanong kung magkano. Whoa! Easy does it. Hi, Petra! What are you doing there, Petra? Hi, everyone! So we're here at Barangay Daraitan, Tanay, Rizal. Dumaan lang kami dito kasi madadaanan namin siya. Along the way siya. Ay, hindi siya madadaanan. Ay, madadaanan, right? Pumasok lang tayo. Hindi naman namin siya intentionally na bibisitahin. Pero isa ito sa mga tourist spots na pinupuntahan ng mga tao dito. Yung Tinipak River. So, andito siya sa Barangay Daraitan. So, papasok kayo dito. Madadaanan nyo tong lugar na to. Pwede kayong mag-picture-picture dito. So, relaxing. Ang ganda ng view. Ayan. Hindi na kami pumasok dun sa Tinipak River kasi malayo-layo po yung pupuntahan namin. But anyhow, plinash ko naman kung anong itsura nung papasok. So, ayan guys. Ayan siya. Maraming tao ngayon kasi ano siya, Valentine's Day kahapon. So for sure maraming mga ano dito, mga nagtatago. Maraming ano, nagdi-date. Maraming turista. Well, every weekend naman, maraming turista dito. So. And so we stopped by here. Ay, nawala yung kabayo! Nawala! Maraming nagpipicture dito kasi ang ganda ng view. Ayan. Pero syempre ako yung pinakamagandang view. Oh, diba? Ako pinakamagandang view, guys. Ayan, dyan ulit tayo hanggang marating natin yung pupuntahan natin kasi malayo pa siya talaga. As in, malayo pa. Marating na kami ng Morong Rizal. At mag-Google Maps na kami. 33 minutes. Tingnan yung chamso. Mga kanon nakabitin sa jeep. Alam niyo, sobrang traffic pala dito. As in, like super traffic. Kaya puro kami singit-singit. Tapos, ang init. As in. Sa wakas ay narating natin ang Villa Johanna kung saan nag-book ang partner ko ng room para pagpahingaan namin magdamag dahil 2 araw kami dito. Maganda, malinis at captivating naman ang istruktura. Kaso, nagkaroon ng konting aberya pagdating namin.
Okay, so dito yung kanilang main entrance and pagpasok nyo bubungad sa inyo yung mga hagdan, dalawa yan, papunta sa taas sa mga unit nila. And then andito rin sa baba yung events area nila, napakaganda guys, may event dyan kaya nakaset up siya ng ganyan. Ito naman yung receiving area ng guests, so ito yung kanilang manager, si Ma'am Lizelle, and siya yung mismong nag-asikaso sa amin kasi nagka-problema po sa aming reservation. 7%. Tapos maglalas na lang ng 15%. Pero hindi na po mababalik sa amin yun sa card. Cash na lang po namin. Bukas na lang, sir. Tapos mag-free breakfast na lang. Okay. Thank you po. Thank you. Sorry din po. Okay lang po. Pumunta kayo dun, ma'am. I-inform nyo ako para mapaready ko hantay. Sige po. Alright, chum. So we've just arrived here at Johanna Villa, kung saan kami nag-book for tonight until tomorrow. And sa kasamaang palad, yung na-book na room, nasira yung aircon. So, 7 AM pa lang kanina, nag-email na yung, I think siya yung manager. I think this is owned by Johanna Duran. I'm not really sure about that, but I saw the name outside. I think siya yung pinaka-head nila here. Inoforan kami ng different room from the one that we booked. So, this one, meron siyang aircon, pero dito na siya sa likod ng villa. It's a different building from the main building itself. And okay lang kasi dito may aircon, so pinila na namin to stay here instead of that room. And hindi pa siya mabuksan, nagluluko yung lock niya. But anyway, that's just okay. Para makabawi sila, inoforan kami ng free breakfast na lang. Sa tagpuan, somewhere here, 15 minutes away from here, bigyan na lang daw kami ng free dinner. So, apart from my free breakfast kami tomorrow, and then free dinner later, binigyan din kami ng 15% discount kasi nga nag-iba yung room. Though it's the same size, I guess, and same family room siya. The room is 2,670 yung binook namin. So, lumipat kami dito, binigyan ng 15% discount, so that's less 400. So, ibibigay na lang siyang cash. Worry ako nung sinabi na walang aircon yung room na na-book, nasira siya, and hindi na siya makahabol na ayusin. So, medyo nag-worry ako. But then, buti na lang meron pang available dito sa likod. Okay lang naman din, kahit walang wifi, may importante may aircon kasi medyo mainit pala dito. At that's just okay naman. We don't take it against them. Nag-email naman sila, but nakabiyahe na kami kanina kasi sobrang layo ng pinanggalingan namin. Inoffer naman kami whether to cancel it or kunin namin tong room na inoffer nila. And pag ika-cancel namin to, wala na kami mahanap pang iba kasi ang dami na namin, kumbaga, pinag-inquiran para makapag-book kami for tonight. Pero puro full. And ang bilis makuha ng rooms. So ito na lang yung pinili namin. So anyway, mamaya, we'll just take a rest and then mamaya lalabas kami. Ayan, so ito yung door pagpasok. Ito yung room na pinalit nila dun sa binook namin. Ayan, so mayroon naman siyang drawer. It's the bathroom. Meron siyang ref. And then wall accent here. That's the sink. So, dalawa yung room dito kasi family room po ito. Ayan yung bed. Meron siyang aircon. This one is the mirrors. Isasaksak mo siya and then ito, iilaw. Tapos i-press mo lang siyang ganyan. Tapos pwede mo siyang iba-iba yung kulay na. Ayan. So beside the mirror is the window. Ayan. Meron dito puno ng mangga. Tapos kita dito yung pool. May mga shades dito kasi resort nga ito. Yan yung view niya, guys. This is a resort, not a parang yung hotel talaga na ano. Andun yung pool area. So, yan yung main building nila. Nandyan yung room na binook namin. Ito naman yung kabilang room. So, that's the bed. Aircon unit. Same type of mirror. Iilaw. And then, press mo lang. Pwede mo palitan kung gusto mo na ganitong kulay. Ganyang ilaw. Depende sa mood mo. Yan. Yan yung TV niya. The problem here, guys, is wala siyang wifi.
Pero meron naman siyang signal dito. May signal naman siya. So, gagamit na lang siguro kami ng data. So, that's the only difference doon sa main building nila. Kasi doon sa main building may wifi doon. Dito wala. So, again, this is a different building na doon sa main building. Sa likod na ito ng villa. So, walang wifi dito. Pero the good thing is, at least mayroong signal, makakagamit kami ng data na lang, yun na lang gagamitin namin ng internet. Ang mahalaga naman sa amin, may aircon kasi dito. Baka kasi ang init kapag yun yung kukunin namin, tapos nasira yung aircon nun, electric fan lang yung gagamitin. So, ayun. Mag-rest lang kami, and then mamayang gabi lalabas kami. Pag dumarating ka, lahat ng nakikita, ikaw lang aking sinta.